Elvis, wag mo nang galitin si Lucif. Ihatid mo ko sa mansyon. Kilala mo naman ang kapatid mo, sabi ni Rosalie. Malakas ang ulan, bukas na lang. Spending one night with me. Kinapa niyang noo, may lagnat siya dala ng pagkabasa niya sa ulan. Tumayo siya at dumungaw sa bintana. Malakas ang buhos ng ulan. Rose, bakit hindi na lang akong mahalin mo? I'll treat you better. Hindi mo ko gusto. Ang gusto mo ay maagawan kung ano ang meron kay Lucif. Hindi totoo yan. I really like you. Bigyan mo ko ng pagkakataon para patunayan sa'yo yan. Niyakap siya nito mula sa likuran. Bitawan mo ko. Ani ang kumawala sa yakap ng lalaki. May bumabangong kaba sa kanyang dibdib sa isiping silang dalawa lamang ni Elvis sa isang kwarto. Nag-iisip siya ng paraan kung paano makakauwi. Kumuha ng 2 baso si Elvis at nagsali ng alak at inabot sa kanya ang isa. Ngunit hindi niya tinanggap. Anong meron si Lucif na wala ako? Anitong tumabi sa kanya. Magkaiba kayo ni Lucif. Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa kanya. Tigilan niyo ang sibling rivalry. Dapat magkampihan kayo. Hindi niyo kalaban ng isa't isa. Si Lucifer ang problema. Masyadong mayabang. Akala mo siya lang ang magaling. Elvis, huwag mo na akong puntiryahin. Hindi ako mahal ni Lucif. Paghihiganti lang ang nais niya. Diyan ako hindi naniniwala. Hindi kanya pag-aaksayahan ng oras kung hindi ka mahalaga sa kanya. Mahalaga? Mahalagang pagigantihan? Ganun ba? Galit ang nararamdaman niya sa akin. In a few minutes, pustahan tayo. Nasa labasan ng kondo si Lucif at kinakalampag ang pinto para bawiin ka. Masyado kanya nang sinaktan. Gumanti ka. Gamitin mo ko. Natahimik siya, ngunit umiling. Hindi ko magagawa yan. Masyado na siyang madaming pinagdadaanan nung bata pa lamang siya. Kailangan niya ng pagmamahal at pag-unawa. Sinaktan ka niya noon hanggang ngayon, tapos iniintindi mo pa rin siya. He's not worth it. I hate to say this, pero tanga ka ba? Tutulungan kitang magiganti. Alam kong panuloko ni Angela sa kanya. I want to see him fall. Pero sinalo mong lahat ng sisi at sa huli, nandyan ka pa rin. May nanidig silang malakas na katok at kalabog sa labas. Hinawi niya si Elvis ng tangkang pipigilan siya. Maraming salamat sa tulong mo. I appreciate your kindness and our friendship. Ani ang humakbang palapit sa pinto upang buksan, ngunit pinigil nitong kamay niya. Hinila siya at kinabig. Niyapos siya nito at pilit hinahalikan. Saktong pagbukas ng pinto't yun ang tagpong bumungad kay Lucif. Lumipad ang isang suntok sa panga ni Elvis. Napasigaw siya. Tama na! Awat niya sa asawa. Kinarga siya ni Lucif palabas ng kwarto. Timang bagang nito at madilim ang anyo. Para itong torong manunuwag, siniksik niya ang mukha sa dibdib nito. Hindi nito alintan ng malakas na ulan. Hindi makahabol si Kurt na may dalang payong. Nagimbal siya na inihagis siya nito sa swimming pool sa gilid ng malaking building. Linisin mo muna ang katawan mong hinawakan ni Elvis. Kumawag siya. Malalim ang swimming pool at isa pa'y nangihina siya dahil sa lagnat. Gago ka ba? May lagnat si Rose. Bulyaw ni Elvis sa tatalon sana upang sagipin siya. Ngunit sinipa to ni Lucif. Inawat ni Kurt ang magkapatid na nagsusuntukan. Pinilit niyang makaahon. Saktong may taxi na nagbaba ng pasahero. Sumakay siya upang makalayo. Hayop na yan. Hindi siya mahilig magmura kaso mapapamura siya sa mga nararanasan. Malamang mamamatay siya sa atake sa puso sa dami ng aksyon at drama sa buhay niya sa piling ni Lucif. Tinanong ng driver kung saan siya pupunta. Saan nga ba? Sinabi niyang address ni Lena. Baka magulat ang tatay at kapatid niya kapag bigla siyang dumating na basang-basa. Baka mag-alala pa ang mga ito. Kumatok siya sa apartment na kaibigan na nalalaki ang mga mata nang makita siya. Bes, anong nangyari sa'yo? Pasok ka! Anitong kagad siyang inabutan ng tuwalya at tuyong damit. Pinaganda siya ng kaibigan ng mainit na sabaw. Kumain ka muna. Umupo siya sa mesa at sumandok ng pagkain. Saka lamang siya nakaramdam ng gutom. Saan ka galing? At para kang basang sisiw. Sinabi niya sa kaibigan ng nangyari. Kaya pala hinahanap ka sa akin ni Sir Lucif. Tinawagan ako kanina. Pinagbantaan pa naman ako na kapag daw tinago kita, wala na raw akong trabaho. Huwag mong sasabihin na nandito ako. Tinakasan ko kasi silang magkapatid. Bes, ibang ganda mo. 2 Donovan ang nag-aagawan sa'yo. Naku, hirap na hirap ang kalooban ko makisama sa kanila. Wala akong hinihiling ngayon kundi ang makalayo. Akala ko ba may usapan na kay ni Lucif na makakalaya ka na kapag natapos mo ng kontrata? Akala ko din, kaso scam pala. Hindi totoong magandang pinapakita niya.
Gusto lang niya akong saktan. Wala siyang planong palayain ako. Kaya nag-isip ako ng paraan. Bes, kung magpa-plastic surgery ka kaya, may napanood ako sa drama na ganun ginawa niya. Hindi siya nakilala ng asawa niya. Ayoko magpalit ng mukha. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Parang gusto ko na lang na umuwi sa probinsya at magtanim ng kamote sa likod ng bahay. Kaysa ganitong buhay na para akong bida sa drama na pinaglalaroan ng author ang buhay ko for entertainment purposes. Niyakap siya ng kaibigan at tinagod ang kanyang likod. Bes, ikaw din ang may kasalanan sa lahat na nangyayari. Ang tigas ng ulo mo. Ayaw mong tumigil sa pagmamahal kay Lucif. Ilang beses na kitang sinabihan. Hi Lena, nagmahal ka na ba ng matindi? Umiling ang kaibigan. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Lintik na pag-ibig yan. Kahit na alam mong masasaktan ka lang, itutuloy mo pa rin. Pero tapos na ako sa katangahang era. Kalayaan ang hanap ko. Nakatulog siya ng mahimbing, sinalat niyang noo, hindi na mainit. Naghikap siya at kinuskos sa mga mata. Nabungaran niyang isang imahe na nakaupo sa kanyang tabi. Ilang beses siyang kumurap dahil baka namamalikmata lamang siya. Kumusta ka na? Ani Lucif. Ibinaon ni Rosalie ang sarili sa kumot. Bakit kahit saan siya magpunta ay sinusundan siya ni Lucif? Masama pa bang pakiramdam mo? Ani to. Hindi siya kumibo. Nakuha pa nitong magtanong matapos siyang ihagi sa swimming pool kagabi. Hindi ka ba nasaktan kagabi? Kinagat niya ang labi. Gusto niyang magsalita na hindi maganda, ngunit tinawat niyang sarili. Hindi siya dapat magpakita ng pagre-rebelde. Gugulatin niya ito sa kanyang mga hakbang. Lumabas siya sa kumot. Okay naman ako. Ngumiti siya ng matamis. May inabot sa kanyang paper bag na may damit at gamit niya. Kung hindi mo pa kayang pumasok, ay sa mansyon kita ihahatid para makapagpahinga ka. Pupuntahan ka rin ng doktor. Papasok ako. Kaya ko na. Ani ang bumangon. Mabilis siyang naligo at nagbihis. Pilit niyang sinasara ang zipper ng dress. Lumapit si Lucif at tinulungan siya. Tila nagbabagang kamay nito na dumampi sa balat niya na dahilan upang mapaigtad siya. Bahagya siyang lumayo, ngunit niyakap siya nito mula sa likuran. May ginawa ba sa'yo si Elvis? Madumi talagang utak mo. Wala siya kaming ginawa. Hindi lahat ng lalaki at babaeng magkasama ay may ginagawang milagro. Hindi ko rin nahayaan na kahit na sino nahawakan ako na hindi ko gusto. Good. No one can touch you. Akin ka lang. Naintindihan mo? Humarap siya kay Lucif at inayos ang necktie nito. Huwag kang mag-alala. Sa'yo lang ako. Kinalabutan siya sa binitawang linya. She will play the game and hoping to win this time. Tinitigan niya na malagkit ang asawa. Tumingkayad siya upang halikan ito sa labi tinila niyang necktie upang maabot ito. Dinikit niyang labi ngunit hindi ito kumilos. Ginalaw niyang bibig. Dinampi niyang labi sa pisngi, baba at leg ni Lucif. Naramdaman niyang paggalaw ng Adam's apple nito. Muli niyang ibinalik ang halik sa lips nito at hindi naman siya binigo. Sinakop nito ang kanyang labi. Kusa niyang binuka ang bibig upang papasukin ang dila nito. Halik pa lamang ay tila na siya maiihi sa sarap. Nagpapalitan sila ng laway. Natigil sila nang kumatok si Lena. Sir Lucif, may malaki po tayong problema sa kumpanya. Anong nangyari? Lumabas na po ang summer collection ng MS Company. Anong problema? Usually nauna talaga silang maglabas kaysa sa atin, kaso po ninakaw nilang designs natin. Nanginginig ang mga kamay na ipinakita nitong pictures na nasa website ng kalabang kumpanya. Parehas nilang tinignan ni Lucif ang mga images. Halos kaparehas ng mga designs nila nakaabang na sa production. Kapag tinuloy nila't nilabas ay magmumukhang ginaya nilang designs. May traidor sa kumpanya. Agad silang nagpunta sa LD Corporation at nagpatawag ng emergency meeting. Nanatiling nakaupo si Lucif kahit ilang minuto nang tapos ang meeting. Malalim ang iniisip nito, nilapitan niya ito at minasayang likod. Our company can produce the summer edition within the deadline. Mag-overnight tayo sa villa at magtatrabaho ng Saturday at Sunday. Kaya mag-smile ka na dyan. Malaman ko lang kung sinong traidor sa kumpanya. Babalatan ko ng buhay. Nagsasagawa na ng investigasyon. Madami na nakakita ng designs dahil nasa production na. Pero iisa-isahin sila, kaya mananagot ang sino mang may gawa. Look at the bright side. Alam natin ang designs ng kalaban. We can do better versions. Walang tatalo sa LD Corporation. They play dirty dahil hindi nila malamangan ang kumpanya dahil sa galing mo bilang CEO. I'm worried na baka maulit ang ganito kapag hindi nahuli ang traidor. I submitted some works sa kanila noon. Hindi nila ako kilala. Kukontakin ko ang agent at baka makasagap tayo ng balita. Kinagabihan ay walang umuwi sa designers team ni Lena at production team ni Elvis ng LD Corporation. Nagpunta sila sa Villa Donovan
upang tapusin ang trabaho sa loob ng 2 araw. Nilapitan niya si Lena. Bes, may suspecha ka ba kung sinong nasa likod ng pagnanakaw ng designs? Wala din. Pero kung sino man na may kagagawan ay tsak na hindi makakalusot. Pinaimbestigan na lahat ng empleyado. Ibang magalit si Sir Lucif, kaya hindi ko alam kung sinong malakas ang loob na kalabanin siya. Tumahimik na lamang siya at ipinagpatuloy ang pagdodrawing. Siyang na-stress sa pananahimik ni Lucif. Rosalie Alawi, sigaw ni Lucifer na ikinagulat ng lahat. Binalibag nitong hawak na tablet sa ibabaw ng mesa. Tila siya kuting na anumang oras ay sisipain. Ganun ang kanyang pakiramdam. Bakit? Litong tanong niya. Labas ang ugat sa leeg ni Lucif. The investigation was out. Ikaw nagpadala ng email sa kalabang kumpanya. You sent all the designs. Damn it! Anitong kumalabog ang kamao sa mesa. Lucif, hindi totoo yan. Hindi ko magagawang sinasabi mo. Nanginginig ang labi niya. Magde-deny ka pa? Hayan ang ebidensya. Kinuha niyang tablet. Email nga niya ang nagpadala ng designs. Pero paano nangyari yon? Hindi nga niya binubuksan ang email niya sa matagal na panahon. Get out! Bulyaw ni Lucif na halos mabingi siya. Tumalikod to tinabol niya. Lucif, makinig ka. Hindi ko magagawang pagtaksalan ka at ang kumpanya. You're fired! Dumagungdung ang boses ito. Lucif, madami tayong pinagsamahan. Ni minsan hindi kita niloko. Alam mo yan. Kaya ka ba nagbalik para gumanti sa akin? Sa lahat ng ayoko ay ang taong traidor. Nalilisik ang mga mata nito at hinawakan ang panga niya. Wala akong iniisip na ganyan. Papatunayan kung wala akong kasalanan. Binitawan siya nito. Ayoko makitang mukha mo. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko. Bagsak ang balikat na tumalikod siya. Sino nag-set up sa kanya? Naglalakad siya sa dilim. Malayo pa ang main road. At saka niya napansin na wala pala siyang suot sa paa. Naiwan niyang sapatos sa villa sa pagkalito. Napagod siya kaya naupo na muna sa batuhan. Wala naman sigurong masamang tao dito. Sakop to ng lupain ng mga Donovan. Mapunong kahabaan ng kalsada. Farm ang paligid. Tumayo siya upang maglakad ulit. Napatigil siya na makarinig ng tunog ng mga insekto. May biglang kung anong tumawid sa kalsada kaya napaatras siya. Pilit nilakasan ni Rosalie ang loob. Inabala niya sarili sa ibang bagay. Sinisante na siya. Ayaw na rin itong makitang mukha niya. Ibig sabihin, malaya na siya? Bigla siyang napangiti. That's the good side kahit hindi totoong bintang sa kanya. Bigla ding nawala ang ngiti sa kanyang labi. Bakit tila ayaw niyang lumaya? Natural, nasirang pangalan niya. Wala siyang yaman at tanging ang pangalan ng kanyang may pagmamalaki at hindi siya papayag na masira to. Napasigaw siya nang may naghagis ng kung ano sa kanyang paanan. Pababa niya ng tingin ay nakita niyang kanyang sapatos. Napaawang ang labi niya ng pagtanto kung sino may dala ng sapatos niya. Si Lucifer. Hindi siya makagalaw hanggang sa biglang mangati ang kanyang paa. May langgam pala. Napasalampak siya sa kalsada at inalis ang mga langgam na gumapang hanggang binti. Kinuha ni Lucif ang mga paa niya at inalis ang langgam na kumakagat pa. Sinut nito ang sapatos niya. Kikiligin na sana siya nang maalalang matindi ang galit nito sa kanya. Tumayo siya at naglakad. Sumunod to. Hindi siya nakatiis. Sumarap siya. Bakit mo ako sinusundan? Traidor ako, hindi ba? Hindi kita sinusundan. May nakikita ka bang ibang daan para iwasan kita? Kailan ka pa naglakad? Libangan kong walking sa gabi. Inirapan niya ito at minilisan ng hakbang. May 3 lalaki silang nakasalubong. Sir Lucif, magandang gabi po. Gusto po ba ninyong samahan namin kayo? Nakawala pong aso ni Aling Mina na nangangagat. Ng isang lalaki, gumapang ang kilabot sa kanyang katawan. Hindi na, salamat. Ingat din po sa ahas. Kagabi po may nahuling sawa sila Mang Tasyo. Nadagdagan ang takot niya sa nadinig ngunit hindi siya nagpahalata. Kasabi niya maglakad si Lucif hanggang sa makarating sa waiting shed. Oh, wag mo sabihin na sasakay ka din ng jeep. Hindi kumibong lalaki, hinatid lang ba siya ni Lucif? Imposible. Sir Lucif, kanina ko pa po kayo tinatawagan. Ani Kurt na bumaba ng motor. Posible po na nahakang email ni Miss Rosalie tibang nagpadala ng designs. Sinong siraulong nagsansaka ng report kanina? Fire him. Sir Lucif, ako po nagpadala ng report. Nagkakagulo po kaya hindi pa pala finalize ang report mula sa private investigators. Ganun na lang yun? Ang may mapagbintangan ng walang kasalanan? You're fired. Napakamot ng ulong sekretary. Pinara niyang dumaang jeep. Sir, awatin niyo si Miss Rose. Kailangan natin ng tulong niya. Hindi matatapos ang summer collection nang walang designs niya. Nadinig niyang sabi ni Kurt. Wala na siyang pake. Si Santi na siya.
Matapos siyang mapagbintangan ay hihingi ng tulong niya? Manigas sila ngayon at maghanap ng designer. Inihakbang niyang paa sa jeep. Matindi ang kapit niya sa hawakan. Pasakay sa loob ng jeep. Hayaan mo siya, mukhang wala siyang planong tumulong. Kumulong dugo niya sa nadinig. Sa halip na suyuin siya ay nagmamalaki pa to. Sumakay siya sa loob ng jeep. Miss Rose, teka lang, tawag ni Kurt. Umandar ng jeep at tanging usok ang naiwan. Sir Lucifer, sana hinabol niyo si Miss Rose. Kasalanan mo to, ikaw ang humabol. Nakita mo bang ginawa ko kanina? Napahiya siya sa ibang tao dahil sa kababayaan mo. Ibalik mo si Rose kung hindi huwag ka na magpakita sa akin. Sir Lucif, tsak nagalit si Miss Rose. Kapag hindi siya tumulong, masisirang imahe ng kumpanya. Ano pang hinihintay nyo? Limitado ng oras natin para makompletong summer collection. Ani ang bumalik upang tumulong. Maluwag ang ngiti ng dalawang lalaki na makita siya. Pinandar ni Kurt ang motor. Inagaw ni Lucif ang helmet at binigay sa kanya. Kami magmumotor. Maglakad ka. Parusa mo yan. Sumakay siya sa motor. Umangka siya sa pinakadulong bahagi. Humawa ka. Baka mahulog ka. Anito. Ayokong dumikit sa'yo. Allergic ako sa taong nagbibintang na walang sapat na ebidensya. Pinandar nitong motor at biglang nagpreno kaya sumubsob siya sa malapad nitong likuran. Napakapit siya nang wala sa oras. Tila ito racing sa bilis ng andar. Huminto to sa ilalim ng mayabong na punong balete. Kinilabutan siya ng itaas ang paningin at nakitang napakalaking puno. Bakit tayo minto? Baka may white lady o kapre dito. Ani ang niyakap ang sarili. Tumabi ito sa kanya. At umakbay, nilaglag niya mula sa balikat ang kanyang kamay. Bitawan mo ko. Tignan mong buwan, maliwanag. Oo, kasing liwanag ng kawalan mo ng tiwala sa akin. Patutsada niya. I'm sorry sa mga sinabi ko. I was hurt. Malaki ang tiwala ko sa'yo kaya hindi ko matanggap na tatraydorin mo ako at kumpanya. Hindi mo man lang ako tinanong at tinayaang magpaliwanag. Tinaboy mo ko na parang basura. Hindi ako galit kahit inakala kong ikaw ang nagbenta ng designs. Iniisip ko sana hindi totoong ikaw may kasalanan. Sana iba na lang. Sa kaibuturan ng puso ko, pakiramdam ko hindi mo magagawang ganong bagay. Nag-alala ko na umalis ka kaya sinundan kita. Nagdadrama ka ngayon para tulungan ko kayo sa designs. Tutulong ako kahit hindi mo ko utuin. May konsensya ako at hindi ako nangiiwan sa ere. Please forgive me, babawi ako sa'yo. Magsabi ka lang ng gusto mo, ibibigay ko. Kahit ano, name it, no limits. Just a kiss me under the moonlight. Ani ang tila namamahika sa gwapong mukha ni Lucif na nasisinaga ng liwanag ng buwan. Hindi niya kailangang ulitin. Kinabi siya ni Lucif at siniil ng halik. Nadinig nilang tawag ni Kurt. Sir Lucif, nasiraan po ba kayo? Agad naghiwalay si Rosalie at Lucif na madinig ang boses ni Kurt. Sir Lucif, sira po bang motor? Anitong sinisipat ang motor pagkababa ng tricycle. Hindi, mukha mong sisirain ko. Konting-kunti na lang. Ani Lucif at pinauna siyang sumakay sa tricycle. Halos hindi sila kasya sa tangkad at laki ng katawan nito. Pagkaupo sa tricycle ay kinabig siya ni Lucif at tangkang halikan na magsalita ang driver. Sir Lucif, natatandaan po ba ninyo ako? Naging hardinero niyo po ako dati nung bata pa kayo. Nag-asawa na po pala kayo na napakagandang dilag. Malalim na Lucif sa matandang. Nagkwakwento at sumulyap-sulyap sa kanila sa loob ng tricycle. Hawak nitong kanyang kamay na masuyong hinahaplos. Pagbaba nila sa villa ay nagpalakpakan ng lahat sa kanyang pagdating. Masaya ang team na nakabalik siya at nalinis ang kanyang pangalan. Ngunit patuloy pa rin ang investigasyon kung sinong traidor sa loob ng kumpanya. Nakaupo siya sa tabi ni Lucif habang tinatapos ang isang design. Naramdaman niyang kamay nitong humahaplos sa kanyang hita. Napasulyap siya sa paligid at baka may makapansin ng malikot nitong kamay. Mukhang may binabalak ito, hindi maganda na parang gusto rin niya. Napapitlag siya nang umabot sa singit niyang kamay nitong pangahas. Nagtamang kanilang mga mata at ngumuso to sa gawing guest room. Umiling siya nang makuhang nais nitong mangyari. Mamaya na lang, nakakahiya kapag nawala tayong parehas. Bulong niya, dinikit nitong tenga sa kanyang bibig, kinuha nitong papel na hawak niya at may sinulat. Humanda ka mamaya sa kama. Nanlaki ang mata niya at kagad na hinanap ang pambura. Sa pagmamadali nahulog ang eraser sa ilalim ng mesa. Yumuko siya upang damputin ito para lang magulantang na makita si Len at Elvis na magkahawak ang kamay. Sa gulat ay napatayo siya at nauntog ang ulo sa mesa. Agad siyang dinaluhan ni Lucif at kinarga papunta sa maliit na room upang kumuha ng emergency kit. Nahilo siya sa lakas ng untog. Nagkabukol siya ng maliit. Kumuha si Lucif ng cold compress at nilagay sa bukol niya. Gusto mo tumawag ako ng doktor? Hindi na. Okay lang ako. Maliit na bukol lang ito.
malayo sa bituka. Akmang tatayo siya ngunit tinawat siya ni Lucif at bumagsak siya sa kandungan nito. Unti-unti nitong nilapit ang mukha sa kanya. Kanina pa ako gigil na gigil sa'yo. Sir Lucif, heto na pong yelo para sa bukol. Ani ni Kurt na pumasok at napatras sa eksenang naabutan. Napatayo siya at lumabas ng kwarto. Kurt, magbakasyon ka muna sa outer space. Sagot ko. Ani Lucif na sumunod sa kanya. Paglabas niya ng room ay nakatingin lahat sa kanyang mga kasamahan. Saka lamang niya naalalang designs na sinulatan ni Lucif. Saan niya nilagay yun? Napatakbo siya sa kanyang pwesto. Nasaan ang design ko? Aniyang nais na lang ay lumunin ng lupa sa kahihiyan. Kahit pakalat naman ng chismis na mag-asawa sila ni Lucif, ay nakakahiya kapag may nakabasa na nakasulat. Miss Rose, huwag kang mag-alala, nabura ko na sulat ni Sir Lucif bago ko ipasa kay Miss Lena ang design. Ani Kurt na nakangiti. Nakahinga siya ng maluwag. Sana walang ibang nakakita na nakasulat. Alas 8 na nang matapos sila at nagpa siyang bukas na ituloy ang gawain. Nagpahanda ng masaganang hapunan si Lucif. Matapos kumain ay kinatok niyang kaibigan sa guest room. Lena, mag-usap tayo. Bakit magkahawak kamay kayo ni Elvis? Boyfriend mo siya? Ani ang pumasok sa loob at tinilang kaibigan sa sofa. Hindi. Nakayukong sagot ng kaibigan. Mabait at mahiyain si Lena, hindi niya lubos maisip kung paano ito magkakaroon ng ugnayan kay Elvis. Anong hindi? Kitang-kita ko na magka-holding hands kayo. Secret lover ako ni Sir Elvis. Ano? Teka, paano nangyari? Ani ang mas natakot para sa kaibigan. We had a one-night stand tapos sinalok niya ako na maging babae niya. Wait, hindi ko kinakayang sinasabi mo, Lena. Bakit ka pumayag? Mahal mo ba si Elvis? Hindi makakibo ang kaibigan. Hindi kita hinusgahan o ano paman dahil ganyan din ang sitwasyon ko kaya alam ko mahirap yung pinasok mo. Makipaghiwalay ka na habang maaga pa. Baka magaya ka sa akin hindi na makalaya. Lena, masasaktan ka lang. Nahabag siya sa kaibigan na makitang nagunahang pumatak ang luha nito. Kung siyang matapang at palaban ay labis na nasaktan, paano pa ito? May kumatok at tumayo upang siya'y buksan ang pinto. Lucif, may kailangan ka ba? Bungad niya. Oo, kailangan kita. Anitong kinuha ang kamay niya at inilagay sa harapan itong nakabukol. Agad niya binawi ang kamay. Mamaya ha, kasi may problema si Lena. Kakausapin ko lang. Ilang minuto pa yan, umakyat ka na sa kwarto. Susunod ako. Ani ang sinara ang pinto. Lena, gusto mong kausapin ko si Elvis? Ani ang pagbalik. Wag, may pinirmahan kami na dapat walang ibang makakaalam na may ugnayan kami. Bes, umami ka sa akin. May feelings ka ba kay Elvis? Marahang tumangong kaibigan, napahawak siya sa ulo. Lagot na. Hindi ko naman sinasadya kaso nahulog ako. Ayoko sana kaso mahal ko na siya. Anang kaibigang ngumangawa na. May kumatok ulit. Ang kulit talaga ni Lucif. Ngunit pagbukas niya ng pintu'y si Elvis ang nasa labas. Umuusok ang bunbunan niya na makitang lalaki. Hindi niya napigil ang sarili na komprontahin ito. Hinila niya ito sa katabing restroom. Elvis, hindi ko inasana magagawa mong ganitong bagay kay Lena. Binilin ko siya sa'yo. Sinunod kita. Hindi ko siya pinabayaan. Bakit ang pinagsamantalahan ng kahinaan niya? Rose, inakit niya ako. May nilagay siya sa alak na ininom ko kaya may nangyari sa amin. Huwag mo kong sisihin. Gold digger ang kaibigan mo. Sinampal niya ito ng malakas. Palayain mo si Lena. Tapusin mo kung ano man ang nasimulan niyo. Well, pwede naman. Basta you will replace her. Anitong tinaas ang dalawang kamay niya at sinandal siya sa pader nang biglang bumukas ang pinto. Natigilan sina Lena at Lucif nang makita sila sa hindi kaiga-igayang ayos.